So, ayon doon kay Attorney Zamora, yung tatlong impeachment complaints daw ay ni-refer sa plenaryo. At doon sa plenaryo ay ikinonsolidate, may question mark siya doon tila ikinonsolidate yun. Or niripaso naman nila, ngunit yung fourth impeachment complaint ang inilunsad. Dahil sa fourth impeachment complaint, contained naman daw yung mga nilalaman nung tatlong nauna. May issue yan, ha? So, bakit may issue yan? Itong nakikita kong emerging issue tungkol dyan. Ayon sa saligang batas, only one proceeding per year. Pag tinanggap ang complaint at ito ay finorward, that already begins, that is a proceeding. Pag naglipat, so pag ni-refer kay speaker, pag ni-refer sa plenaryo, yan na po ay isang proceeding. So pag tinanggap pa lang ni SecGen, hindi yan proceeding. Pero pag the moment na ilipat, yan po ay proceeding na. So that is already the impeachment proceeding ayon sa Korte Suprema. So ngayon, dahil tatlo ang impeachment complaints, ang pag-refer ni SecGen kay House Speaker ay nag-umpisa ng tatlong proceeding. Okay? Naintindihan niyo? Well, yun ang tingin kong i-argue ng OVP. One complaint equals one proceeding pag ito ay ni-refer na. So even assuming na consolidated yung tatlong complaints, sabay-sabay niyang ni-refer to the speaker and then to plenary, mayroong fourth impeachment complaint, which means there are at least two proceedings that began in the House. Hi! So, ewan ko kung napanood ninyo yung press conference ng ilang at sa ating mga mambabatas. May mancha pala yung shirt ko. Na-conscious ako. So yun, nag-press conference sila tungkol sa kanilang mga reaction tungo dun sa order ng Senado na ibalik yung articles of impeachment sa kanila para i-certify nila na nag-comply sila doon sa one-year rule. Na ayon sa saligang batas, isa lang ang inaalaw na proceeding per year. So, and take note of the term proceeding, ha? Hindi yan number of complaints, but the number of proceedings. So, ang problema, medyo yung explanation nila might be problematic. So, wag natin pangunahan. So, base dun sa kanilang, the press conference was attended by yung mga titindig ng mga prosecutors dapat for the impeachment. Kaya lang yung iba sa kanila yata ay hindi na makakabalik in the 20th Congress. So, ang mga dumating, si Congresswoman Luisto, Congressman Acop, Congressman Libanan, Gutierrez, Chua, Bongalon, Zamora, and Flores. So, ang pagkakaintindi ko, si Congressman Jill Bongalon ay hindi po nagwagi sa huling eleksyon kung kaya't hindi na po siya makakabalik sa 20th unless kunin po siya bilang private prosecutor. So, okay, sabi ni Kid Wonder, ano po ang hindi clear sa remand na hindi naiintindihan ng mga prosecutors? Ang goal lang naman i-convict si VP Sara. Well, dun sa term na remand kasi, sa batas, it usually means to return to the original court for trial. Wala namang trial dito, which is why it's possible na nagiging confusing yun. However, the Senate did not use the word remand but instead chose the term to return for certification. Kumbaga, hindi naman nila kailangan na mag-diskusyon pa kung yun ang sinasabi nila, mag-meet sa plenaryo. Although, ang tingin ko dapat mag-meet ng ganon. Ang nag-press conference, take note, ay yung mga prosecutors. Hindi pa po umuupo bilang plenaryo at mukhang hindi na makakaupo ang plenaryo ng mababang kamara. Ayon sa pahayag ng mga kongresista dito, pansamantala ay hindi nila alam, ayon sa mga prosecutors, kung natanggap na ng SecGen ang notice o yung articles of impeachment na isinusoli ng Senado for certification. Instead, sinasabi nila, individually, they prefer to defer yung pagtanggap ng articles of impeachment
Pero wala silang idea kung natanggap na ito ng SecGen. Malamang dito ay mag-rely sila sa tinatawag natin na legal fiction of access, legal fiction. As long as they don't know yet the situation, maaari muna silang mag-file ng motion for seeking clarification of the order of the Senate. Mayroon talagang motion for clarification sa rules of court, wala sa which applies suppletorily to the impeachment proceedings. Pero usually ang motion for clarification ay binibigay kapag may hatol by final judgment. Usually yung mga resolution yung patapos na. But nothing stops a counsel from seeking clarification para ma-execute nila ang isang order ng hukuman. So, yes, the motion for clarification can be done by the House. Ngunit, individually, they say that ang kanilang pribadong opinion, hindi opisyal na opinion ng House, kundi opinion ng individual na mga prosecutors ay ang pagbabalik daw sa Kongreso ng articles of impeachment ay hindi contained doon sa ligang batas and therefore unconstitutional daw yon. Gayon pa man hindi nila sinasabi na magpa-file sila ng kaso, ang bukod tanging kanilang aksyon ay itong isik ng clarification doon sa order, lalong-lalo na yung order na magpahayag ang ika-20 na Kongreso, ng prosecutors ng 20th Congress kung interesado pa o itutuloy nila ang pag-prosecute dito sa impeachment case. Yun po ang pangunahing tinatanong nila. Pinapaklarify nila kasi sabi nila, paano kayo mag-uutos at paano namin tatanggapin yan kung ang 20th Congress ay hindi pa nag-exist. Right? But meanwhile, inexplain naman nila upon questioning, tinanong sila ng isang reporter, ang sa tanong is, ano nga ba ang ginawa ninyo doon sa 3 impeachment complaints na nauna sa ika-4? So, ayon doon kay Attorney Zamora, yung 3 impeachment complaints daw ay ni-refer sa plenaryo. At doon sa plenaryo ay ikinonsolidate, may question mark siya doon tila ikinonsolidate yun. Or niripaso naman nila, ngunit yung 4th impeachment complaint ang inilunsad. Dahil sa 4th impeachment complaint, contained naman daw yung mga nilalaman nung 3 nauna. May issue yan, ha? So, bakit may issue yan? Itong nakikita kong emerging issue tungkol dyan. Ayon sa saligang batas, only 1 proceeding per year. Pag tinanggap ang complaint at ito ay finorward, that already begins, that is a proceeding. Pag naglipat, so pag ni-refer kay speaker, pag ni-refer sa plenaryo, yan na po ay isang proceeding. So pag tinanggap pa lang ni SecGen, hindi yan proceeding. Pero pag the moment na ilipat, yan po ay proceeding na. So that is already the impeachment proceeding ayon sa Korte Suprema. So ngayon, dahil 3 ang impeachment complaints, ang pag-refer ni SecGen kay House Speaker ay nag-umpisa ng 3 proceeding. Okay? Naintindihan niyo? Well, yun ang tingin kong i-argue ng OVP. 1 complaint equals 1 proceeding pag ito ay ni-refer na. So even assuming na consolidated yung 3 complaints, sabay-sabay niyang ni-refer to the speaker and then to plenary, mayroong 4th impeachment complaint, which means there are at least 2 proceedings that began in the House. Okay? So, yung hindi po yung 4, hindi ko pa kinakount yung isa kasi 3 yung complaints na yun dahil hiwalay po ang plato nila dun sa 3 complaints. Kasi sabi ni R. Genoveva Tomlins, 4. Hindi po, kaya ako sinasabi yung 3 because of the 3 impeachment complaints went first to SecGen and required to be referred to plenary and then to the Committee on Justice. Yung 4th impeachment complaint arose from the House. So hindi yan technically tinatanggap dapat ng SecGen, di ba? Kung ang House is considered the complainant. So ang endorser / complainants niyan ay yung 200 plus congressmen. Okay? Okay lang, Ma'am Sus Mariose. Huwag kayong mag-sorry. Okay lang. Hindi naman kasi kasalanan yung mag-guess, 'di ba? Unless yung may malis, pero wala.
Okay. So next. So tingin ko magkakaroon ng issue dyan sa tatlong naunang impeachment complaints. Kaya po yan ay naging basihan ni Vice President Inday Sara sa kanyang pag-file ng petisyon sa Korte Suprema. Mali po, Sir Amik. Sabi niya, yung iba, ang argument nila, hindi pa na-refer sa Committee on Justice yung tatlong complaint. Well, kasama na rin po yun. Pero maliwanag nga kasi, the Constitution says limited to one impeachment proceeding per year. Andun din po yun, dun sa rules nila. So, paano dinify ng Korte Suprema ang proceeding? Yung pag-refer. So, yung pag-move. So, from the SecGen to the House Speaker, from the House Speaker to plenary, yan po ay impeachment proceeding na. Isang proceeding na po yun. Marami na po ang precedents na ganyan. Hi kay Adlian. Hi kay John Paul. Tama, sabi ni Maisog TV, maski consolidated yung 1, 2, 3, dalawang proceedings pa rin yan, isa lang dapat. Correct. So, hi kay Channel 47. Sabi ni JF, bakit kailangan sampinahin si Inday Sara kahit binalik ito sa Kongreso? Kasi may jurisdiction na po ang Senado at hindi binabalik yung kaso sa House. Binabalik lang yung articles of impeachment para i-certify ng House na sumunod sila doon sa one proceeding per year rule. Hindi po binalik yung kaso, yung articles lang po. So tuloy yung kaso. Kung kaya't kailangan pang issuean ng summons si VP Inday. Ang isa pang ini-raise na issue ng mga kongresista ay bakit hindi sila magpe-present ng articles of impeachment at pahaharapin si VP Inday. Kumbaga parang ang gusto nila ay mayroon katulad ng arraignment doon sa trial courts. Sabi kasi ng Senado, considered moot na yon dahil yung purpose kasi ng pagpresenta at babasahan ng articles of impeachment ang nasasakdal is para mag-acquire ng jurisdiction yung Senate court over the person and the subject of the case. So kung hindi pa yan pero sabi ni SP Cheese, nung tinanggap na nang ni-refer na yung kaso to the Committee on Rules, doon na considered convened yung impeachment court, yung Senate court, and doon po nag-umpisa na ang jurisdiction niya over the case and consequently over the person. So moot na yung parte na yun. Pero tingin ko baka ipa-clarify pa rin ng House. Okay. Next. Yun na yung tatlong issue. So, kung maayos ng Kongresong ginawa ng Senate, matuloy po bang impeachment? Wala po silang pwedeng gawin para ayusin. Kasi, ang sinasabi ng Senate is, nag-comply ba kayo sa one proceeding per year rule? 4 ang complaints. There are at least 2 proceedings nung may nag-transfer na sila, nung ni-refer na yung complaint. Hindi pwedeng mag-turn back ng time. Hindi pwedeng bumalik sa nakaraan ang Kongreso para ayusin yun. Wala na. Hindi po yan maaayos. Okay? Nagawa na eh. Nung tinanggap yan at ni-refer yan sa plenaryo, nag-umpisa na yung proceedings. Wala pong 10-day order na nilabag. Ang sinasabi ni Senator Cheese, ni SP Cheese is, may 10 araw si VP Inday. From the time that she receives the articles of impeachment, she has 10 days to respond. So, ang problema, sabi ni Senator Cheese, wala nang oras, wala nang panahon. Matatapos yung 10-day period na yan, sarado na ang 19th Congress or nakapag recess sine die na. Wala bang nagki-question sa legalidad ng case tungkol sa mga forced to sign dahil baka hindi sila bigyan ng budget, hindi ba pwedeng i-raise yon? Ang maaari pong mag-raise niyan ay yung mga kongresista na pinilit mag-sign. Sino ang mag-assert ng right? 'Di ba? Yung
Kasi sila yung nadehado doon. Sila yung nalapastangan yung karapatan. Na kanilang karapatan ang violate. So dapat sila yung mag-file. So unless, yun na nga, mayroong kang irrefutable na ebidensya na nakatanggap sila. So, nakatanggap ha, dapat pwede rin naman siguro natin kasuhan, tama ka naman doon, but I think in that sense, kailangan natin ng evidence. Okay. Frequently asked question. Pag nakita niyo po ang katanungan na to, ito yung isasagot ninyo. Okay? Tatawid ba ang impeachment proceedings from the 19th to the 20th Congress? Yes. Kasi sinabi na po yan ng Senado. Tatawid from the 19th to the 20th. However, pagdating ng 20th Congress, maaari pa rin mag-meet sa plenaryo o mag-convene ang Senate Court para mag-decide kung ito po ay susundin. The 19th Congress cannot bind the 20th, even if the Senate is a continuing body. So maaari sa 20th Congress mag-convene yung Senate Court, pero mag-decide sila na hindi mag-survive yung impeachment case. So, hindi pa natin alam kung tatawid yan or hindi. Maaari pa rin silang mag-decide later on, even if the 19th Congress ay nag-signify na tuloy-tuloy na ito. Kasi nga, humingi sila ng clarification or ng certification or manifestation from the House kung interesado ang 20th Congress, hindi yung present one, na ituloy, i-manifest yung na ituloy ang pag-prosecute sa kaso. Naintindihan ko naman kaya paulit-ulit yung mga katanungan kung tatawid ito ay dahil maaari pang gumawa ng desisyon ang 20th Congress. Pero sa 19th Congress, tila gumawa na nga sila ng desisyon at ang desisyon nila ay maaari itong tumawid. Okay. Tama. Sabi ni Aldrich, nag-file si Attorney Torion ng kaso sa Supreme Court. Actually, dinagdag niya, nag-file na siya noon pa. Sandali. Ayun. Dali lang ha. Nahanap ko yung kodigo ko dyan. Yan. Supplemental petition ang final ni Attorney Torion dahil mayroon na silang kaso na ihinain even before this. Ayan. Certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with prayer for the issuance of temporary restraining order and writ of preliminary injunction. So, sabi ni Ma'am Jennifer, ito, tama si Ma'am Jennifer magtanong, anong masasabi nyo regarding Senator Lacson's statement before? Sabi ni Senator Lacson, tanging defense panel lang at hindi ang senator judges ang pwedeng kumilos para ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin rin niya na maaaring makakasama sa Vice Presidente ang mga aksyon para harangin ang impeachment trial dahil manatiling nakabitin ang mga akusasyon. Okay, yan na yung mga appeal to PT niya yan. Nasasabihin niya, kailangan i-clear ni VP Inday yung name niya. Basura na yung na yun, yung argumento na yon. Okay. Actually, ni-raise din yan ng mga kongresista. Ang nagtataka lang daw sila, pero hindi nila sinasabing mag-file sila ng motion. Hindi rin kasi ito ang panahon para mag-file pa ng motion kasi mamumut lang yan dahil magsasara na ang 19th Congress. Pero bungad sa isipan nila is bakit ang nagmo-motion ay isang senator judge. Dapat daw ang mga parties ang nagmo-move niyan. Yung defense dapat
ang nag-move para sa dismissal ng kaso. Which is actually why si Senator Bato, ni-raise niya yon during the plenary of the Senate bago nag-convene sila as an impeachment court. Ni-raise niya doon kasi maaaring i-resolve naman ng Senado not to anymore convene the court because of the serious constitutional infirmities of the articles of impeachment. So, maaari itong talakayin, motu proprio, ang tingin ko ito yung argumento ng Senado, maaaring talakayin yung articles of impeachment and motion to dismiss ng mga senator judges on their own because it is the heart of the issue, the main issue, is whether or not the impeachment court has jurisdiction in view of the serious constitutional infirmities of the articles of impeachment. In other words, kung mali yung proseso ng House, walang bisa yung articles of impeachment, bakit magkakaroon ng court? So, dahil jurisdictional issue ito, ang isang hukuman, pag nakita na niya doon sa reklamo o sa petisyon na wala siyang jurisdiction over the person or the subject matter or there is no case, at the earliest instance, even without motion from the parties, maaaring sabihin ng hukuman, ay, wala nang due course ito. Sa Supreme Court ginagawa yon, not to give due course to the case. So, gayon pa man, ang tingin ko, valid naman yung argumento na nire-raise ni Senator Lacson. Kung kaya't sa tingin ko, sa 20th Congress, i-raise pa rin yan at maaari namang, let's say, ma-erase yung request ng Senado to certify yung articles of impeachment. So pag nag-convene yung 20th Congress, mag-convene yung Senado as the Senate Court, maaaring i-raise ng prosecutors na dapat hindi nyo kami ipa-explain kasi hindi naaabot. Posibleng sa next Congress na yung sagot nito. So yung 20th Congress prosecutors can raise the matter with the impeachment court and say, why are you asking us to certify? Dapat, and motu proprio, dapat nag-move yung defense. So that order should be vacated. No, the Supreme Court cannot intervene. Look, this is what you should remember about any court, and especially the Supreme Court. Hindi sila epal at hindi sila pakialamero. Maaaring dalhin, i-petition sila to decide a certain matter. O halimbawa, yung ginawa ni VP Inday, nag-file siya ng petition sa Korte Suprema. At that way, the court can give its ruling or opinion at sabihin nila na tama, the Senate impeachment court has no jurisdiction because the articles of impeachment are imperfect. Yeah. So pwedeng ganon. Pero yung on their own, no. Intervention doesn't, the courts will not do that. Wag po tayong mang-epal sa Korte Suprema at sabihin na ba't di kayo gumagalaw? Hindi po ganon. That's number one. While we're at it, marami akong nakikitang mga komento, bakit di daw gumagalaw? Bakit ang bagal ng Supreme Court with certain cases, etc.? Your idea of speedy trial is not the same as the idea of the court. Okay? Given the fact na ang daming kaso ng hukuman, they will proceed at their own pace. Magkakaroon lang ng delay kung walang justification for delay, for kung bakit nag-iintay ng ganon. Now, may justification ang Korte Suprema for all the cases na nakahain na mayroong oral arguments. Ang oral arguments have been reset, kung hindi po ako nagkakamali, July or August. Lahat yan, not just the 3 cases na binabantayan natin, lahat. Bakit? Because this month of June is decision writing month. Ito ang tinatalaga ng mga mahistrado ng Korte Suprema to catch up on finishing their decisions na mga pending para walang delay. Sa madaling sabi, gumagawa ng hakbang ang hukuman para hindi madelay ang karamihan sa mga kaso nila. Lumuwag yung mga justices so that they can catch up and then write and then hear the cases again. Sabi ni Lian, pero sole power yan ng impeachment court sa deficiencies at technicalities. I hate the term technicalities because sa totoo lang it doesn't exist. Seriously. Technicalities is a term that's used by laymen. Lawyers don't use it.
sa deficiencies at technicalities sa due process at legalities ng articles or complaints. Yes, because the Senate is the court. The House are only the prosecutors. They're one party to the case. Sabi ni Leah, justice delayed, justice denied. Nasaan po yung delay? If the House had been clear about the proceedings that they had conducted, tandaan nyo, 4 yung complaint hanggang ngayon. Ngayon lang natin narinig yung explanation nila kung ano nangyari dun sa 3 impeachment complaints. Sinong nagdi-delay? Sino yung nag-intay until ilang weeks na lang bago matapos ang Kongreso ang nag-submit ng articles of impeachment sa Senado? Mike says, nag-start na yung plan B nila, nagsisimula na sila mag-recruit ng tag 500 pesos mindset para magwelga-welga. Oh. Maaari po bang sabihin na may paglabag sa confidential fund samantalang walang kalakip na certification mula sa COA na nagsasabing may paglulustay sa confidential funds? Ang sinasabi nyo, yung prosecutors ang may paglalabag. Well, actually, kung sino yung nagkalkal. Okay, kung sino yung naglabas. Kasi sa totoo lang, ang ginagawa ng Kongreso, sinasabi nila is that they have the power to subpoena any records, confidential man o hindi. So, yung pag-define ng limits ng power kasi ng legislature, hindi pa nagagawa when it comes to confidential records. Or kasi sa US, maaari silang magpakuha ng mga dokumento, pero mayroon din silang obligation to keep the same documents confidential as well. Thank you dun sa kutsinta. Natuwa ako doon. Thank you, Miss Dor. Kay ako si Doray for the kutsinta you sent. Ay, hala. Okay. Ay, hala. Sandali, ano na nangyari sa aking TikTok na wala ako? Yan. Thank you kay Kamuting Kahoy. Bakit ngayon lang daw ako? Uy, ma'am, araw-araw naman po ako nag-live. Marlon says, how can they bind the 20th Congress if hindi naman impeach si Sara ng 20th Congress? Unless they pass a new resolution supporting that impeachment, dun pa lang nila mabind yan. Pero it will still be legal issues kasi magiging 2 filing na yan kung magkaganon. Agree. Tama si Marlon. The 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Kahit mag-decide ang 19th Congress Senate Impeachment Court na pwedeng tumawid, the 20th Congress can decide otherwise. Okay. So, pwede nang gawin ng 20th Congress, okay, valid yung impeachment ninyo. Di na namin kayo kulitin tungkol dun sa procedures ninyo. Pero, naniniwala kami na hindi yan valid na tumawid. So, pwedeng ganun. Ang daming pang pwedeng mangyari. Pwede bang gamitin na witnesses, complaining witnesses po, na pinilit pumirma? Pwede naman po. Sabi ni Juan Carlos, political move ang impeachment, tanggalin mo kalaban mo, yun lang yun, if outnumbered ka, tapos ka na, bakit si ERA revolution ang nangyari? Kasi political move yan, pera-pera at agawan ng kapangyarihan, watching from Australia.
Sabi ni Miss Roger, Risa, the epitome of hypocrisy. Ma'am Alice is asking, ano po ba ang dapat ginawa ng HOR nung may nagsampa ng first, second, and third impeachment case? It should have been referred first to the Speaker, then to the plenary, 10 working days yon. The plenary then will decide whether or not that should go to the Committee on Justice. Hindi po nangyari yon. So, ang ginawa ni SecGen, hinold niya, hindi niya finorward kay Speaker. Naging 2 yung complaint, naging 3 yung complaint, nag-iintay daw siya. And it was SecGen during an interview who said na may nagpapaintay kasi. So, dapat ang ginawa ng mga tao na nag-file, inurong nila yung mga reklamo nila para isa lang ang naging ang na-forward to the plenary. The dad father says, in this case, si SecGen ang naging pinaka-powerful na tao sa Pinas kasi naging discretion niya kung kailan tama. Naging discretion niya whether to forward nga or not in-archive daw sabi ng mga kongresista kung kailan iakyat ang impeachment case without following constitutional requirements. Immediately nga dapat upon receipt, immediately transfer. Pero in-interpret nila yung meaning ng word na yan. Anong impeachment articles ang dapat sagutin ni VP after return? I'm afraid I need to get back to you on that one. Sabi ni Musika, ano masasabi mo sa ChatGPT warriors ng isang oligarch? Well, yung paggamit ng ChatGPT, nahuli nga yan at sinabi that this is not just unethical but as far as, it's unethical and it's a form of massive disinformation, di ba? Kung babasahin ninyo yung seminal work, yung work that brought attention to fake news to begin with was the Architects of Network Disinformation, which is a thesis that was published by one of the major newspapers in the US. And ang sinasabi nila was that ang pinaka-responsible for trying to, for making, how do you say it? For using social media to present false images are the PR firms. It's the PR firms that first got the idea of hiring troll farms and so on. Tayo alam natin yung existence ng troll farms since the Yellows. So, now, they have taken it a step further using AI. So when the Congress conducted an investigation into fake news, they did not tackle this part of it. So that means that there's a gaping hole in the research if they do not tackle this particular kind of fake news.